December 30, 1896 nang ibinuwis ni Jose Rizal ang kanyang buhay para sa kalayaan ng mga Pilipino. Ginamit niya ang kanyang talino sa pagsusulat bilang sandata laban sa mga Kastila. Ating tunghayan ang buhay ng isa sa tinaguriang bayani ng Pilipinas. Kasi ka, pwede mo muna kaming iwan ng aking. Sayang, gusto ko pa sana itong tapusin yung sunod kong agda. Pero mukhang hindi na yata aabot. Bakit kasi hindi mo sinunod yung mga pangaral ko sa nung bata ka pa? Paumanhin ina. Ngunit hindi yata ako ng klaseng tao. Medyo malaki pang pangangailangan ng bansang ito para sundin yung mga pangaral mo. May nilathala na ako mga ilang libro para ilahad ang mga totoong pangyayari dito sa bayang ito. Para mga Pilipino dapat ang namumuno sa ating bayan. Ngunit parang tayo yata ang namumukang dayuhan. Anak, alam mo ba ang pabula patungkol sa munting gamo-gamo? Hindi po yun, Nay. Ikukwento ko sa'yo. May isang batang gamo-gamo na lumilipad-lipad sa isang lampara. Ngunit, nakita sila ng kanyang ina na lumilipad-lipad dito. Nasabi ng kanyang ina, huwag kang lalapit sa lampara. Ngunit, ang batang gamo-gamo ay patuloy na lumilipad-lipad sa lampara hanggang sa ito ay namatay. Ganun po ba yun, Nay? Oo, Jose. Kaya ikaw, huwag kang gagaya sa batang gamo-gamo. Pero gusto ko po maging matapang. Hindi ko pa pipigilan ang aking sarili sa gusto ko. Gaya ng gamo-gamo, nakakit siya sa apoy kaya gusto ko pang na makahanap ng mga kasagutan sa aking katanungan. Kinakailangan ko din po mamatay gaya ng batang gamo-gamo. Pagkatapos, anong gusto mong mangyari sa ating bayan? Marami pa, ina. Ngunit tila nakalimutan na hindi na ako nararamdaman ng may kapal. Hindi ko nararamdaman mga patnubay niya. Nakalimutan mo na ba magdasal, anak? Ang nakaraang gawin natin at ng ating pamilya? Marami na akong napagdaanan, ina. Isa na dyan pagkamatay ni Kuangja. At kung paano ako natuto sa lahat. 8 taong gulang si Jose Rizal nang siya ay turuan ng mahuhusay na maestro na sila Maestro Celestino, Maestro Monroy at Maestro Padua. Dahil sa kanila ay lalong nahasa ang kanyang kaalaman sa iba't ibang bagay. Kaya naman siya ay lubos na nagpapasalamat dahil napakalaki ng pagbabagong na idulot nila sa kanyang Marunong ka na buhay. magbasa at magsulat. At higit pa riyan, ang pagiging umilistugo mo sa matematika at sa relihiyon. Tunay kang mahilig sa sining, pagpipinta, pagipag-istruktura at higit sa lahat sa pagsusulat, tulad lamang ng mga tula. Ang pag-aalala ay huwag mong gawin, sapagkat sa edad mong ito ay ang panahon ay kung saan ka magmumukadkad at matututo ng marami. Si Rizal at ang kanyang kapatid na si Pasiano ay tumungo sa Binyan upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa pasya ng kanyang mga magulang pagkaraan ng pagkamatay ni Ginoong Monroy. Alis na kami ni Pasiano, aming ina. Hindi namin makakalimutan ang presensya mo, Jose. Kumain ka na mabuti at alagaan mo ang sarili mo, ha? Para namang mag-iibang pa siya si Jose, pupunta lamang siya sa Binyan at uwi din siya tuwing bakasyon at malapit din siya sa atin. Habang siya ay nag-aaral sa Ateneo, sinikap niyang ituon ang kanyang sarili sa pag-aaral at hindi naman nabigo ang kanyang sarili dahil lagi siyang nangunguna sa klase.
at kanya ding nasaksihan ang pagkamatay ng 3 paring inakusahan ng maling paratang. Isinama siya ng kanyang kapatid na si Pasiano at doon niya nakita ang hinagpis ng kanyang kapatid dahil malapit ito kay Padre Burgos. Tunghayin ninyo ang pagbitay sa 3 paring martir, mga tagsi sa simbahan, mga erehe. Matapos ang karumal-dumal na pagpatay sa mga paring martir, hinagpis at lungkot ang tinimo sa kanyang isip dahil sa pagbibintang sa kanyang kawawang ina na umano'y kasama siya sa balak na paglason sa kanyang hipag. English ka na. Ano to? Kailan mo pa ako ginaganito? Mahal! O Alberto, anong dahilan at kaparito ka dito? May kinakasama ang aking asawa. Kaya pinaplanuhan kong layasan siya. Ano? Hindi maaari. Ano na ang sasabihin ng ating mga kapitbahay? Pag-uusapan tayo ng taong bayan, huwag mong hayaan na masira ang pangalan na binigay sa atin ng ating mga ninuno. Kung yan ang nais mo, magpaparaya na lang ako. Narito ang mainit na sabaw, kainin mo habang mainit pa. Totoo ba ang nangyari? Teodora! Ano ba nangyari sa'yo? Bakit ka ba sumisigaw? Nakikita mo ba tong sabaw na to? Ipinakain ko to sa ating aso at namatay sila. Ibig sabihin, may lason yan at nais mo akong patayin. Ano bang pinagsasabi mo? Walang laso ng sabaw na yan. Huwag ka nang magkaila! Guardia Civil! Ano ba ginagawa? Guardia Civil! Walang lason! Guardia Civil! Guardia Civil! Anong ginagawa mo dito? Ulihin mo siya dahil nais niya akong lasunin. Hindi totoo yan. Pinagbibintangan lang niya Pagkaraan ako. dakpi ng kanyang ina, pinaglakad siya mula Calamba hanggang Santa Cruz na kabisera ng Laguna kasama ang mga Guardia Sibil na walang awa siyang pinahihirapang maglakad. Napiit siya sa kanluang probinsya ng mahigit 2 taon. Teodora, may naghahanap sa'yo. Ina, kumusta ka na? Mabuti naman, anak. 3 buwan na lang, lalaya ka na. Sa gulang na 16 ay nadama ni Jose Rizal ang kanyang unang pag-ibig. Ang dalagang iyon ay nagngangalang Segunda Katigbak, Tagalipa, Batangas. Ang nakapagpatibok ng kanyang puso nang minsay dumating ang kanyang kaibigan kasama ang dalaga ay lubhang nahalina ito sa ganda ni Segunda. Ano ba yung iniisip mo, anak? Masyado ka nang maraming nalalaman.
Baka ikapapahamak mo yan. Ayoko mag-aya ka sa tatlong pare. Inay, hayaan mo na siya. Sapagkat sa palagay ko, doon niya malalaman ang kalagayan ng ating bansa sa pamamagitan ng edukasyon. Mauna na ako, ina. Kapatid. Nang siya ay nag-aaral naman sa UST, nakilala niya ang kaakit-akit at mahinhing anak ni Antonio Rivera na nagngangalang Leonor. Ngunit hindi sila nagkatuluyan dahil sa makalipas ang ilang buwan, nabalitaan na lang niya na siya ay nagpakasal sa iba. Siya ay nagtungo sa Espanya. Makalipas lamang ang ilang taon ay tumungo naman siya sa Europa at doon niya sinimulang gawin ang Noli Me Tangere. Malaki na tipid natin, Viola. Sino ka namang nagtitipid, Rizal? Kaya ko naman bayaran yan lahat. Kahit saan pa kayo magtitipid. Maraming salamat, Rizal. Sa kabila ng madilim mong karanasan, papalitan natin yan ng makuling na pangyayari. Maglibot tayo sa Europa. Maaari, Viola. Nang may mapaon naman ako sa pagluwas ko sa Pilipinas. Nang siya ay makabalik galing sa Europa, pinatawag siya ni Gobernador General Terrero upang pag-usapan ng tungkol sa Noli at nilalaman nito. Alam mo na siguro balita tungkol sa iyo. Sindikado ang buhay mo yun. Kaya ang gusto ko, lisanin mo ang Pilipinas para hindi ka mapahamak. Kasi ayoko magkita kang mamatay sa kamay ng mga private. Ngunit wala akong nakitang masama sa lahat ng limbag ko. Ako rin, wala akong nakikitang masama. Sadyang mainit lang ang mata nila sa iyo. Sige, kung yun ang nais mo, lilisan ako ng Pilipinas sa lalong madaling panahon. Nang siya ay bumalik sa Manila, siya ay nagpatawag ng pulong. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa pagdalaw ninyo sa pagpupulong na ito. Bakit ka nagpatawag ng pagpupulong? Ano bang nais mong ipahayag? Ayos ko sana magtatag ng samahan ng mga Pilipino upang tumiligsa sa mga pamahalaan ng mga Kastila. Ano ka nakakasigurado, Rizal, na tayo ay magtatagumpay? Alam naman nating lahat na sila ay makapangyarihan. Kaya nga tayo nandito upang paplanuhan natin ang mga susunod nating hakbang. Ayon ako sa iyong mga plano, Jose. Kaya ikaw ay magpapatuloy sa iyong mga hinahayag. Tayo magkakaroon ng halalan upang mamuno sa ating mga kilusan. Siya ay nakatanggap ng liham mula sa isang gobernador at agad itong tumungo sa kanya. Senyor, I received this letter. Tell me what you want to talk to me in private. Yes, Senor, I have sent you that letter because I want you to know if you want to go back to Hong Kong. To us! I have found this to the bill of the law of our sister Lucia. This is freshness, which is something against Dominican friars. I don't know where that came from. Silence. Let the fiscal have a decision. And you escorted the Father Santiago. Take him. Namalagi siya ng 4 na taon sa dapitan at doon ay nagtayo siya ng kanyang sariling klinika at sinubukan niyang gamutin ang kanyang ina, ngunit hindi niya lubusang napagaling at doon niya naunawaan na hindi dapat gamutin ng isang doktor ang miyembro ng kanyang pamilya. Good day, Rizal. I'm Josephine, and I would like to inquire to help of my stepfather. Okay, kindly settle. At sa dapitan niya nakilala ang babaeng nagbigay sa kanya ng napakagandang alaala. Siya ay isang magandang Irish na taga Hong Kong. Dr. Valenzuela, Nais kong ipatingin ang aking kasama dahil may problema siya sa kanyang paningin. mukhang hindi lang yan ang motibo mo sa pagpunta mo dito sa akin, Dr. Valenzuela. Tunay na napakatalino mo, Jose.
Nais ni Andres na ipaalam sa iyo na handa na ang ating katipunan para sa pagsugod sa pamahalaan at tayo'y nakahanda na ang ating adikhain. Mukhang masyado pang maaga para sa ganyang bagay-bagay. Alam mo at alam nating lahat na hindi pa handa ang ating bayan para sa ganyang kalaking responsibilidad. At isa pa, kulang na kulang ang ating sandata at mga armas. Pagpumanin nyo pero hindi ako pabor sa inyo. Ngunit, ito lang ang paraan ng paglaya mo sa bilangguang ito. Ngunit nakapangako na ako na hindi na ako tatakas. At isa pa, hindi ko sisirain ang aking salita. Mukhang hindi ka namin mapipilit sa aming adikhain. At isa pa, pinayagan ako ni General Blanco na pumunta sa Cuba upang maging doktor ng mga hukbo. At nang sa gayo ay mapag-aralan ko na rin ng mga iba't ibang mga bagay na patungkol sa pagdimbang pang-practical. Pinapatawag niyo daw ako, General. Guardia Civil, nais kong humanap ka ng isang taong mapagkakatiwalaan na maaaring magmanman sa sinasabi nilang isang lihim na samahan. Meron akong maaaring may rekomenda sa inyo. At sino naman tong nais mong irekomenda? Subok na ang kanyang kakayahan at siya ay mapagkakatiwalaan. Kung gayon, lumayo ka at dalhin mo dito ang taong yan sa lalong madaling panahon. Magandang hapon, Tudor. Ang gobernador na General ay nais kang makausap. Sa aking palagay, wala naman akong nilabat na utos ng pamahalaan. So ano ang kanyang nais? Huwag kang mag-alala. Ang General ay nais ka lamang makausap. Wala ako sa posisyon upang sabihin ito. Kung gano'n, tayo na at tayo rin isa na. Magandang gabi, General. Nais niyo raw po akong makausap. Kung ganon, ikaw pala ang Teodoro, ang tinutukoy ng aking Guardia Civil. Nais kong manmanan mo ang sinasabi nilang isang lihim na samahan na tinatawag nilang katipunan. Sa anong kadahilanan? Balita ko, ang samahan na ito ay naglalayong para sa isang himagsikan, lalaban sa pamahalaan. Nais kong manmanan mo sila. Kung gano'n, bigyan mo ako ng ilang araw at ako'y babalik. At ilalahad ko sa iyo ang lahat ng aking nalalaman. Kung ganon, Teodoro, gawin mo ang lahat. Gusto kong malaman ang lahat sa lalong mabilis na panahon. Magandang hapon, Gobernador. Ano ang iyong nais at bakit ka naririto? Narito ako pang mag-ulap sa iyo. Magaling, Teodoro. Tunay na ikaw ay maaasahan. Sige at ihayag mo ang lahat ng iyong nalalaman. Ang kanilang samahan ay tinatawag na katipunan. At ito'y pinamumunuan ni Andres Bonifacio. Ang kanilang samahan ay naglalayong maghimagsik at mag-aklas laban sa mga Kastila. Tunay na himagsik ang kanilang nais. Kung gayon, maaaring ito na ang tamang panahon para ihanda ang hukbo sa Espanya. Sanayin ng mabuti para sa nalalapit na himagsikan. At ikaw, Teodoro, ang nais kong mamuno sa hukbo ng Espanya. Saan mo, Gobernador? Kailangan ko magpadali. Kailangan ko makalis ng lalong madaling panahon. Dahil ayaw ko makabutan ng himagsikan. Balita ko sa iyo, Jose, ang papuring kilusan ay patungo sa Espanya kung saan ka patungo. Kaya tayo magmadali, delikado ang buhay dito. Oo, saan ka patungo? Bakit ikaw ay umaangos? Kailangan ko makabutan ng pabor papunta ng Espanya. Sa dalusan ako, Jose, hindi ka na makakabot dahil ang pabor umalis na kanila lang. Balita ko 1 buwan pa ang pagbalik. Kung ganun, Jose, pumarito ka muna. Nais ko sana hilingin na tumigil ka na sa Singapore, Jose. Dahil hindi ako mapalagay sa liham na aking natanggap. Liham na hininatid ni Governor Blanco. Umaasa ako na magiging maganda ang patutunguhan ng lahat ng ito. Ngunit, Jose, mukhang masyado nang matatag ang paniniwala mo kay Gobernador Blanco. Sa ating dalawa, dapat alam mo na hindi siya mapagkakatiwalaan. Pedro, manalig lamang tayo. Magiging maayos din lahat ng ito. Inay! Inay! Oh Maria! Bakit ka umaangos? Inay, si Jose. Ano nangyari sa aking kawawang anak? Balitang-balita na siya at dinakip at kinulong sa kanyang sinagayang barko sa Disna de Panay. Naku. Kailangan natin gumawa ng paraan upang matulungan si Rizal sa kanyang kinaroroon. Sa anong paraan, Doktor? Maghain tayo sa punong maestrado, habeas corpus upang malaman nila ang ating saloobin.
Meron ba akong may tutulong? Kung nais mo, ikaw na ang maghatid sa kanila nito. Kung yan ang iyong nais, masusunod. Ina, mukhang di tayo pinatinggan ng ating mga Kastila sa ating Stamurian. Ano pala ang maasahan natin sa mga Kastila na yan? Ang mahalaga, matulungan natin si Rizal. Gobernador General, ang ibang parte ng ating sakop na babayan ay munti-munti na nasusan ng mga Indio. At sino-sino naman ang mga hangal na namumuno sa mga kilusang ito? Ayon sa aking natatanggap na liham, sina Mariano Laniera ay nagtagumpay sa tungkol sa gitna ng Luzon habang si Emilio Aguinaldo ay nalupit na Ayon sa ating pagsisiyasat, may dalawang katibayan na laban sa iyo. Una ay ang sinumpaan pakayag mula sa iyong mga nakasalamulaha sa buhay. At mga pangalawa ay ang mga katibayan, dokumento tulad ng mga artikulo at liham at mga palumpati na iyong isinulat. Walang masama sa mga artikulo at tula na aking ginawa. Hindi ito makatarungan. Sisiguraduhin kong malilinis ko ang aking pangalan. Ito lamang ang aking minumungkay. Pinapahintulutan kita na mamili kung sino ang iyong manananggol. Ito lang ang aking masasabi. Una, ang nasasakdal ay malilitis sa lalong madaling panahon. Ikalawa, si Rizal ay mananatili sa piitan. Ikatlo, ang pagtatanggol ay gagampanan ng isang hukbong Kastila at ang isang manananggol. Ikaapat, magmumulta siya ng 1,000,000 piso. Narito tayo ngayon upang litisin si Jose Rizal ukol sa kanyang kasong pagkaalsa sa sedisyon at pagtatag ng mga ilegal na samahan. Si Rizal ay ginagawa lamang ang tungkulin na sa ating bayan. At wala akong nakikitang masama laban dito. Isa pa mahirap unawain ang usaping ito dahil sa mga damdamin laban sa nasasakdal. Ngunit, paano mo may papaliwanag ang binibintang sa kanya ng mga hukom? Ang mga hukom hindi dapat mapakiganti. Marapat dapat silang makatarungan. Tumahimik ang lahat! Aking nasasang-ayunan ang naturang hatol sa taong nasasakdal. Kung gayon, ay tapos na ang usaping ito. Ikaw Rizal ay nahatulang barilin sa Bagong Bayan sa umaga ng 30 ng Disyembre. Un sumatomes! Go! Ano to? Ay, ba't yun? Di ka masinag. Pero ako dahil ito atin Dalaw na, sakali ka. Action, go. Marami na akong napagdaanan nina. Isa na dyan yung pagkamatay ni Konja. At kung paano ko ito sa... Hoy, Ninan! Konja, Konja. Konja! Mali na bala sa No, inenta ko na siya ka, manilenta ko. Hamdan. 1, 2, 3, go mo. Sige. Okay, nakabay? Maaari ko bang makausap ang aking ina? Di ka man ipikila yung braces na naman. Kago. Uy, the braces paganay. Tanong na nga daan. Ubay-ubay kasi ya. Ubay-ubay ka. Sige. Guardia Civil, maaari ko bang makausap ang aking ina? Sige. Ito ba? Ay, Ina, kumusta ka na? Mabuti naman anak. 3 buwan na lang, lalaya ka na. Malaya ka na. Lalaya! Lalaya, 2 na. Kumain ka na mabuti at alagaan mo ang sarili mo, ha? Para naman mag-iibang bansa si Jose, pupunta lamang sapagkat sa palagay ko, doon niya malalaman ang kalagayan ng ating bansa sa pamamagitan ng edukasyon. Ano na ako, ina? Kapatid. Tao man.
Pinapatawag na raw ako, General. Action, go. Di mo malangikugan. Go. Ano matay niyo dito? Ano dito? Asal ka sa baba. Rokan baba nga, Rokan. Ano ko mo dito? Sige, last. Toto ako mambo, sa kisita to. Lights, camera, action, go. Lights, camera, action. Kailangan ko magmadali. Kailangan kong Lights, camera, action. Action, go. Kunsa!